Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli yung lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. At syempre mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Bueno mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin ito tungkol dito kay Ginoong Epifanio Labrador. May napanood tayong video sa kapwa natin vlogger, kapatid sa iglesia, na itong masigasig manaliksik sa kasaysayan itong si Epifanio Labrador. May napanood tayong video na ipinakita ng kapatid. Ito si Epifanio Labrador ay kumuha ng passport at tinayata balak tumakas ito ng ibang bansa. Ngayon, ang sabi niya doon sa napanood natin video, meron daw siyang tsuhin sa NBI at binerify daw niya kung totoong may kaso siya. Wala naman daw. Wala raw siyang kaso. At hindi nga naman siya makakakuha ng NBI kung meron siyang nakapending na kaso. Pero kung totoo yung sinasabi niya sa kanyang video na meron siyang tsuhin na taga-NBI, ay pwedeng sabihin na wala siyang kaso at pwede siya makakuha ng NBI, dudoktorin yun. Oo. Siyempre, kahit saang departamento ng ating pamahalaan, kapag meron kang kasangga sa loob, walang imposible kung may kaso ka man o wala. Di ba tama? Kaya yung mga pinaggagawa nitong Ginoong Epifanio Labrador, pilit niyang pinapapaniwala ang mga tao na siya ay walang kaso. Ang mabigat dyan, yung NBI na sinasabi niya tsuhin niya, kung pinagtatakpan lang siya nito tungkol sa kaso, may piligrong masabit yan. Oo. Kasi nasa NBI ka, National Bureau of Investigation. Pagkatapos may kaso sa Silay Negros Occidental, itong kumukuha ng NBI, bibigyan mo at palalabasin mong walang kaso. May peligro yung NBI na yon, kung sino man yung sinasabi niya tsuhin daw niya na binerify niya. Kaya ito si Ginoong Epifanio Labrador, wala na, tuliro na rin talaga utak nito. Sipin mo, ba't siya mag-abroad? Dahil alam niya, tinutugis na siya ngayon dito. Baka matulad siya sa kinukwento niya si Ka Eli Soriano na nung mag-abroad din na nakabalik hanggang sa doon na namatay. Kaya mahirap mga idol yung gagawa ka ng milagro tapos nagmimilagro na yung gagawa ka ng multo tapos nagmimilagro na yung multo na ginawa mo. Nakakatakot yun. Ari nawa sana wala nga siyang kaso sa NBI. Oo. At baka hindi nga pumasok sa NBI yung kanyang kaso. Kasi pag ikaw kumuha ng NBI, Ministry of Justice din yan yung sa NBI Kung may kaso ka na nakapasok sa husgado, dadaan sa Ministry of Justice, imposibleng wala kang kaso sa NBI. Di ba tama?
Kaya hari nawa, sana, totoo nga na wala siyang kaso. At pilit niyang pinalalabas talaga na sinungaling ang iba nating pamahalaan na may kaugnayan sa batas. Tulad nga nung sa trial court na yon, regional trial court ng Silay, Bacolod, Negros Occidental. Oh. Pilit niya pinalalabas na sinungaling yon. Lalo yung judge na pumirma ron sa warrant of arrest na yon. Kaya hindi natin malaman, ito si Ginoong Labrador, tuliro na isip ito. Oo. At sa totoo lang, sa aminin naman niya at sa hindi, nababagabag na rin siya sa kanyang ginawa eh. O, dahil yung ginawa niyang multo talagang nagmimilagro na eh. Yun ang mahirap. Kaya kung ano-ano na lang ang mga nasasambit niya pag siya nagbablog, pinakita nung kapatid na vlogger yung kanyang video. Binerify daw niya sa NBI, kumuha siya ng NBI. Wala raw siyang kaso. At di umano, may tiyuhin siya sa NBI. Eh, ang tanong, kung totoo mang may tiyuhin siya sa NBI at wala siyang kaso sa NBI, paano nangyari na hindi nakapasok sa NBI yung kanyang kaso? Eh dito nga sa Manila ordinaryong presinto lang, magkaroon ka ng kaso sa mga pulis. Papasok sa NBI Oo, papasok yan. Lalo pat nakarating ka sa hukuman, sa husgado, yung kaso mo, yung reklamo sa'yo. Imposibleng wala yan sa NBI kasi ang NBI, Ministry of Justice din ang may hawak. National Bureau of Investigation. Oh. Yun ang nakakapagtaka sa sinasabi ni Ginoong Epifanio Labrador na wala siyang kaso sa NBI. Well, hindi naman natin pwedeng pilitin yung sarili natin na huwag maniwala sa kanya. Hindi rin natin pwedeng pilitin yung sarili natin na maniwala sa kanya. Antayin na lang natin yung talagang tunay na resulta at pangyayari sa kanyang mga ginagawa. Pero tandaan nyo mga idol, isa lang ang masasabi ko, hindi mo matatakasan ang batas. Kapag ikaw nagkaroon ng kasalanan at ikaw ay nireklamo, hindi mo matatakasan ang ating batas. Tandaan nyo yan mga idol. Dangan nga lang, ito siguro si Epifanio Labrador, kaya niya natatakasan yung batas, marami nga siguro siyang koneksyon. Lalo na doon sa NBI, tamo wala siyang kaso, sabi niya. At lumalabas pa na yung kaso niya ron sa Silay na qualified theft, peke. Hindi totoo. Ngayon, nalilito na ang taong bayan kung sino ang paniniwalaan. Diba? Kung siya ba o yung trial court na naglabas ng kanyang kaso. Qualified theft. Diba? Kaya sa ginagawa ni Ginoong Labrador, marami siyang pinipirwis yung tao. Sa totoo lang. Oo. Sipin mo, pati yung batas, napapaikot niya. Oo, napapaikot niya. Sipin mo NBI na wala kang kaso. Samantalang may lumabas sa trial court na may pending case ka. At large pa. Oo, at large yung kaso niya. Nobel nga Pagsipin mo yun. Tapos pag siya ang nagbablog, wala siyang kaso. Pinalalabas niya na pekin lahat yung mga
ibino-broadcast o yung mga ipinapakita ng mga kapwa natin vlogger. Yun, ito naman napag-uusapan lang natin dahil nga napapanahong issue to eh. Pero marahil kaya gusto ng mga ibang bansa nitong si Labrador dahil alam niya masikip na yung kanyang landas dito sa lugar natin. Dito sa Pilipinas. Kasi buong Pilipinas, nakalagay nga doon sa magtuturot na Philippines eh. Sa kanyang kaso eh. Oo. Mapalusong Visayas, Mindanao eh. Saklaw. Kasi buong iglesia, tinira niya eh. Di ba? At ang akala niya, dito lang siya sa Pilipinas, magtutur sa kanyang kaso. Lumipad man siya sa ibang bansa, lumayo man siya, hahabulin pa rin siya ron dahil may iglesia pa rin sa lugar na yon kung saan man siya pupunta. Di ba? Kaya nga, sana nga yung kung matutuloy yung biyahe niya, mangingibang bansa siya, doon sa babagsakan niya, walang iglesia. Dahil kung ang babagsakan niyang bansa at pupuntahan niya, may iglesia pa rin, another case siya ron. Oo. Dahil yung mga iglesia na nandoon sa pupuntahan niyang bansa, pwede naman siyang ireklamo, mag-file ng reklamo para sa kanya. Dahil nga, iglesia yun eh. Di lahat niya iglesia eh. Minura niya eh. Oo. Kaya nga, Idol Epifanio Labrador, saan ka man magtungo? Hanggat may iglesia ni Cristo, hindi ka makakapagtago. Hindi mo matatakasan. Ikaw na nga may sabi, si Brother Eli, na kinukwento mo eh. Tinakasan ng iglesia eh. Ano nangyari? Di ba? Hindi na nakabalik dito. Doon na siya inabot ng kanyang kamatayan kung saan man siya naroon. Ikaw may kwento niyan na hinahunting ng iglesia si Brother Eli. Kabunganga mo ng galing yun. Pero kami, wala kaming alam na hinanting namin si Brother Eli. At saka iba naman ang ni Brother Eli, bibliko yun eh. Sa Biblia yun eh. Ikaw hindi. Personal doon sa iyo eh. Oo. Nagkaroon ng talakayan, religious sa religious, Bible eh. Ikaw, wala ka naman dinaan ng Biblia, direkta yun sa iyo eh. Direct to the point yung panunuligsa mo sa iglesia. At wala kang pinagbabatayan. Buti pa kasi Brother Eli, may pinagbabatayang Biblia eh. Di ba? Ikaw, at saan mo kinuha yung iglesia ng Diablo? Iglesia di Manalo na Diablo. Saan mo hinugot na ano yan? Diba? Mabuti pa si Brother Eli, pag nagparatang, may Biblia. Medyo salungat nga lang. Medyo salungat nga lang yung sistema doon sa Biblia. At least may Biblia siya na pinapakita. Ikaw, wala kang Biblia. Haka-haka, kuro-kuro. Sabi-sabi. Kaya Idol, lalo mo lang pinalalala sitwasyon mo. Yun, napanood ko yung video doon sa kapatid eh. Oo. Kuha siya ng passport. Tapos sabi nga niya, may join ako sa NBI. Binerify ko, inalam ko. Kung may record ako, kung may kaso ako. Nung i-verify niya sa NBI, wala raw siyang kaso. Wala siyang record. Ayun, sana ay totoo. Pero kung gawa-gawa lang niya yun, at yung binabanggit niyang tiyuhin niya na yun, kung pinagtatakpan siya nun, kaya siya nakakuha ng NBI, may peligro din yun. Kasama na yun sa hahabulin ng kanyang ginawang multo.
yung ginagawang multo nito ni Epifanio Labrador, maraming hinahabol. Oo, maraming naepektuhan. Kasi, nagmimilagro na eh. Lumalawak na yung milagro nung ginawa niyang multo kung saan eh. Pero, gusto niya yun eh. Siya may gusto nun. Kaya nga, ang advice lang natin, sana naman, tumigil na siya sa kagagawa niya ng multo. Dahil pag dumami yung ginawa niyang multo, hindi na siya makakatulog. Bangungot, aabutin niya. So dahil maging sa pagtulog niya, gagapangin siya ng multo eh. Papasok sa panaginip niya yung mga multong ginawa niya eh. O, di ba? At ang mabigat pa, doon sa ginawa niyang multo, maraming dadalawin yung multo na yun. Maraming kakabahan doon. Mabuti pa nga yung yung normal na multo, halimbawa sa isang bahay, haunted house na bahay, o yung mga abandonadong building, puntahan mo, nag-iisa ka. Kahit may original na multo dyan, hindi mo dapat katakutan yan dahil kasi hindi ka naman gagalawin yan eh. Itong peking multo, itong peking multo na ginawa niya, kapag ito tuluyang ng milagro, maraming madadamay. Yung original na multo ikutin mo man yung buong haunted house. Andun lang yun. Minsan nga nawawala pa eh. Yung tama yung mga natin, yung mga ghost hunter natin na mga nagko-content tungkol sa mga exploration, mga ghost exploration. Di ba ginagalugad yung buong bahay? Wala nga sila nakikita halos na multo. May nararamdaman. May nagpaparamdam. Pero bihira sila makakita nung talagang multo. Di ba? Puro paramdam. Yung ginawang multo ni Epifanio, hindi lang paramdam, talagang papakita yung multo. Kaya ito na pagkukwentuhan lang naman natin dahil nga napapanahon, ewan ko ba, kasi hindi tayo makakaiwas na hindi gumawa ng gantong content dahil nga habang siya naggagaganon, siyempre maraming kumukuha ng niya, video niya. Tayo, hindi tayo marunong kumuha ng video para i-focus natin dito. Napapanood lang natin sa kapwa natin vlogger yung mga video na ginagawa niya na ikinukwento naman natin. At hindi yan mapagkakaila sa kanino man dahil yung mga ginagawa niyang pagbablog, marami nakakapanood eh. Marami. Sabi nga niya, marami siyang follower eh. Marami siyang viewer, subscriber. Kaya hindi nakakapagtaka na itong kinukwento ko talagang video niya. At yung kapatid na yun, researcher, nire-research talaga niya yung sistema. Ganun, kaya ayun, lumalawak na yung saklaw ng kanyang ginagawang milagro. Nagmimilagro na eh. Kaya nga, sa totoo lang, itong status ni Ginoong Epifanio, nakakaawa na to eh. Dapat nga, hindi na ito pinapatulan eh. Kasi, sa totoo lang, tuliro na yan, tuliro na utak niya, wala na yan. Binabagabag na siya yung ginawa niyang multo, binabagabag na siya nun. Kaya, marami nang natutuwa at nagagalit sa kanya eh. May natutuwa, may nagagalit, may naaawa. Ako idol, naaawa ako sa kanya. Imbis na magalit ako sa ginagawa niya, naaawa ako. Dahil kasi wala na siyang susulingan eh.
Hindi niya malaman sa susuot. Oh. Tamo, may balak mag-abroad. Kukuha daw ng passport. Kaya kumuha ng NBI. Oh. Sa tingin kaya niya, doon sa abroad, napupuntahan niya. Hindi siya habulin nung multong ginawa niya. Di ba? Pag nandoon na siya, magkagaganon-ganon din eh. Oh, di siyempre, doon sa pinuntahan niya, magkagaganon siya. Mapapanood pa rin. Social media. Dahil alam niyo, social media, malawak ang saklaw. Buong mundo yan eh. Itong mga ginagawa nating content na to, lalo yung ginagawa niya. Umiikot yan sa buong mundo, lalo't na sa YouTube. O, di ba? Dahil tayo naman eh, sinusundan lang naman natin yung kanya mga ginagawa. Kumbaga, nakatutok lang din tayo, nakabuntot sa kanyang mga ginagawa. Siya naman ang gumagawa eh. Sinusundan lang naman ng mga kapwa natin vlogger eh. Oo. At hindi naman lalabas yun sa social media kung hindi niya ginawa. O, di ba? Napapanood eh. Ako nga, napanood ko eh. Galing doon sa kapatid natin vlogger eh. Ginagano eh, pinopokus eh. May cellphone siya, nakaganon, pinapakita. Tapos voice tape talaga. Ngayon, ipagkakaila niya yun. Paano niya ipagkakaila yung ganung bagay? Eh siya may gawa nun. Hindi naman masasabing gawa-gawa lang yun nung vlogger na nag-post. Kumbaga, sinundan lang yung ginawa niya. Ipinost lang din. Kaya, wala na talaga eh. Wala na siyang masulingan. Hindi na niya malaman kung saan siya susuot. Dahil, wala na eh. O sabihin natin, may mga supporter siya, pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang saan siya sasamahan ng mga supporter niya? Lalo't ngayon, tinutugis na siya. Tandaan niyo mga idol, ang nagtatakip sa kasalanan ng isang tao, lalo't ikaw nagtatago sa kanya, madadamay ka dyan. Yung kasalanan ginawa niya, damay ka ron. Pag pinagtakpan mo yun. At saka halimbawa, kinupkup mo yung isang taong may kaso na hinahanting ng batas. Kapag sa poder mo, nakuha yung tao, kasama ka. Diba? Kaya yung mga ibang mga supporter niya dyan na medyo iwas pusoy na rin yan kasi baka mamaya puntahan sila eh. Di ba? Kaya yung mga supporter niya, ang tanong hanggang saan? Hanggang kailan siya sasamahan? Di ba? Tandaan nyo mga idol, walang lihim na hindi nabubulgar at walang masama na nagtatagumpay. Unang-una, ang Iglesia ni Cristo, walang ipinakitang masama sa buong lipunan natin. Sa buong bansa natin at hindi lang dito, maging sa ibang bansa, walang ipinakitang masama ang Iglesia ni Cristo. Tapos ikaw sasabihin mo, Iglesia ng Diablo. Anong Diablo ba pinakita sa'yo? May preba ka ba? Wala naman eh, di ba? Puro dadak lang, kwento. Puro wento, wala wenta. Di ba? Ang mabuti pa nga ito si Aling Marie. Dalawa yan sila. Ito pa, meron pa isa si Aling Marie, babae. Panay din ang takatak nun tungkol sa iglesia. Megi pa yun, kahit pa paano, meron siyang pinapakitang papel. Ewan kung saan natin kinuha yun, kung saan niya kinuha. Pero sabi niya, ito, may ebidensya ako. Kaya hindi ako natatakot. Saan man kami makarating, ito may pinanghahawakan ako. Mabuti pa yun. Kahit magkagaganon, may pinapakita. Ikaw wala eh. Yung mga binabanat mo, kumbaga walang supporting. Walang supporting paper o ano pa man.
Ay, mabuti pa si Aling Marie. Kaya lang, eto si Aling Marie, kapag dumating na yung point na siya naman ang hahabulin, tutugisin, Aling Marie, doon mo na lang ipakita sa korte yung mga pinapakita mong ebidensya. Pag ikaw sinampahan na ng kaso. Oo. At sana yung mga pinapakita mong papel na yan, yung mga ebidensya di umano, ay totoo. Dahil kung peke din yan, falsification of document, makukulong ka rin talaga dyan. Oo. Padadali ka na ng falsification of document, plus yung or defamation na paninira mo, maraming pwede kaso sa'yo. Di ba? Mabuti ka pa kahit paano may pinapakita ka na pinagkakalandakan mo. Di ba? Ito si Ginong Epifanio, wala. Marami na tayo napanood na kapwa natin vlogger na nagko-content tungkol kay Ginoong Epifanio. Kaya napagkukwentuhan lang naman natin to. Hindi lang iglesia. May mga nagko-content, may mga vlogger na galit sa kanya, ipinapakita yung video niya, pero hindi iglesia yon. Nakikisimpatya lang. Dahil alam naman yung vlogger na yon, na wala namang ginagawang masama ang iglesia sa kanino man. Di ba? Wala. Dahil kasi nga, kapag may mga kalamidad pangunahin ng tumutulong sa ating pamahalaan, ang iglesia. Tapos pagdating kay Ginoong Epifanio, iglesia ng demonyo raw iglesia ng diablo yung mga paratang yan. Wala naman siyang mapatunayan. Mahigi pa si Aling Marie, kahit paano. Kasi bakbakan niya iglesia, meron siyang supporting paper, pinapakita talaga niya Pero, yan, hindi pa naman kasi siya nahaharap din Pag naharap na siya, doon niya ipakita yung mga supporting paper na pinapakita niya tungkol sa pinupula niya sa iglesia. Pero kahit gano'n si Aling Marie, hindi siya bumabanat na kagaya ng banat ni Epifanio na iglesia ng demonyo, iglesia ng diablo, mga mongoloid. Hindi gano'n si Aling Marie. Yung kanya, takatak lang. Kaya hindi pa hinaharap Wala pang mabibigat masyadong tinatalakay Hindi kagaya nito si Ginoong Epifanio, talagang below the belt talaga yung mga tirada niya. Kaya, yun, wala tayong magagawa. Siya na rin ang gumagawa ng sarili niyang multo. Unti-unti na nagmimilagro yung ginawa niyang multo. Pinapakitaan na siya, hinahabol na siya. Hindi niya ngayon malaman kung saan siya magtatago. At ang mabigat dyan, pati yung mga supporter niya, hahabulin na ng multo. Di ba? Kasi yung mga supporter niya na nagtatakip sa kanya, na sumasang-ayon sa mga ginagawa niya. Sabi na nga nung isa nating kapatid na vlogger, yun, makakaintindi ng batas yun, sabi niya, madadamay kayo dyan. Pwede kayong makasuhan. Totoo naman yun Yung nagtatakip sa kasalanan, yung kaso, kumukupkup ng ganung damay ka ron, pati ikaw kulong dun. Totoo yun. Kaya yung mga supporter ni Ginoong Epifanio, mag-isip-isip na kayo. Sabi nga, habang may panahon pa, imulat nyo ang inyong mga mata. Yan, mga idol. Paano tayo nagkukwentuhan lang naman at kasi nga hindi may iwasang hindi tayo tumalakay kasi napapanahon tsaka kasi kung pababayaan lang natin siya, hindi natin
sasaluin yung mga tinitirada niya, pero wala naman tayong sinasabing masama laban sa kanya. Kumbaga, ibinabalik lang natin yung mga ginagawa niya. Sana naman, unti-unti, mag-isip na siya. O tol, magbago ka na. Umihit ka na. Kumbaga, bumalikwas ka na. Huwag mo nang palalain ng sitwasyon. Kasi, sabi nga, walang kasalanan na hindi ipinagpapatawad. Ang Diyos ka, nagpapatawad eh. O, di ba? At sa totoo lang, nabanggit ko na to sa una kong video, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, matagal ka nang pinatawad. Mula pa nung umpisa, pinatawad ka na. At hindi yan magtatanim ng galit sa'yo. Lahat ng ginawa mo, pinatawad ka na nung. Kaya lang, ang problema, yung kaso, kahit pinatawad ka na, nabanggit ko na rin yan, harapin mo. Harapin mo yung kaso. Yung nga sinasabi ko, kahit pinatawad ka na, kung nakasampa na ang reklamo sa'yo, yun na lang ang harapin mo. Kasi kahit hindi ka man humingi ng tawad sa kanya ng direktahan matik yun, papatawarin ka Kasi nga, sabi nga sa Biblia Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon ang prinsipyo ng kapatid na Eduardo. Gawan mo ng masama yan, papadyos ka yan. Ay sabi nga sa Biblia laitin ka, apihin ka, huwag kang gumanti. Ako ang bahala sa kanila. Sabi ng Diyos yun. Pero sabi ng Diyos, kung kukunin niya pati ang iyong buhay, may utos ang Diyos. Patayin mo sa harapan ko ang masamang taong yan. Di ba? Bawal sa kautosan ng Diyos yung pumatay. Huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Pero may utos din ng Diyos doon sa mga tao na dapat patayin. Ay sabi nga kung kukunin niya ang iyong buhay. Kagaya ng mga alagad ng batas, hindi ka basta-basta babarilin ng sino mang pulis kapag ikaw ay hinuhuli, lalo't legal, meron silang warrant, huhulihin ka. Hindi ka basta-basta babarilin. Huwag ka lang manlaban. Kasi once na nanlaban ka, ayun na nga nakalagay sa Biblia kung kukunin niya ang iyong buhay, nanlaban ka, kukunin mo yung buhay ng umaaresto sa iyo di ba? Ano sabi? Patayin mo sa harapan ko, masamang taong yan. Kaya may karapatan na silang patayin ka. Wala silang nalalabag sa utos ng Diyos. Bakit? Nanlalabang ka na kukunin mo na yung buhay ng umaaresto sa iyo di ba? Pero kung sasama ka ng maayos, walang batas na basta-basta ka papatayin o babarilin. Basta sumasama ka lang ng maayos. Nangyayari lang yung mga ganong pwersahan na nagkakamatayan pag nanlalaban nga. Siyempre, ikaw pulis, anong gagawin mo? Pinapasakan ka na. Ibig sabihin dalawang klase na yan. Kung hindi siya mapapatay mo, ikaw mapapatay niya. Alagad ka ng batas, alam nga naman papayag ka na, ikaw lang ang, di ba? Di ba? 5 kayo na tumutugis. Binanata na kayo, isa sa inyo ng nasawi. Papayag ba kayo na lahat kayo maubos? Siyempre, di ba? Hindi. At sayang yung pinag-aralan nyo tungkol sa sistema ng paggamit ng sandata. Ganun. Kaya ito si Ginoong Epifanio, pag ito ng laban, 99.9, sigok to. Todas to. Kaya sabi naman niya mapapatay niyo ako, bakit hindi? Pero marami muna ang mamamatay. Di ba? Sa video niya, sinabi niya yun. Sinabi niya sa video niya. Mapapatay niyo ako, bakit hindi? Pero ginagaranteriyahan niya na marami rin ang mamamatay. Kaya itong taon to, yung sinabi niya hindi siya papahuli ng buhay, malamang mangyayari yun. Kaya nga, para wag mangyari yun, ang ginagawa na lang niya, umiiwas. Umiiwas na lang siya. Tumatanong kung saan-saan.
Kaya sa totoo lang, nakakaawa na nga eh. Oo, nakakaawa. Kasi, ang isang tao kapag ka gano'n na, maawa ka rin eh. Dahil kasi tao rin yan eh. Oo, tao din yan, may damdamin yan. Marunong din masaktan niya, sabi nga ni Imelda Papin eh. Ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso, nasusugatan. O, di ba? Kaya yung mga kanta, may mga kahulugan eh. May mga meaning. Kasi hindi naman malilika yung ganun kung walang kahulugan. Bawat kanta may kahulugan. Kagaya ng kanta nga niyon. Ano sabi? Ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso, sabi niya, nasusugatan. Kaya yung sistema ni Ginoong Epifanio Labrador, sa totoo lang, nakakaawa na. Nakakaawa na yung sistema niya. Kaya sana naman yung mga alagad ng batas na tutugi sa kanya, kaawaan din siya na hanggat maaari, kunin lang siya ng buhay. Kunin lang siya ng buhay. Pero mangyayari lang yun kung hindi siya manlalaban. Pero 99.9 pag naglaban siya, ang batas hindi papayag na sinamalupig mo. O, di ba? Tama mga idol? Bueno, salamat ng marami sa may kusundali ng ating kwentuhan ito. Sinamahan niyo ko. At sana sa mga susunod pa natin mga video, patuloy niyo ako samahan. Pero kung may mga comment kayo, lagay nyo na sa comment section mga idol. At kung meron kayong mga katanungan para maitalakay din natin. Yung mga tinatalakay naman natin, galing din yan sa mga kapwa natin, mga content creator na sila ang nagpapakita sa kanilang mga video. Ngayon, tayo naman, wala tayong may pakita, ikinukwento lang din natin yung napapanood natin sa kanila. At yun naman, hindi naman sila magkakaroon ng kopya nun kung hindi rin galing kay Ginoong Labrador. O, di ba? Dahil si Ginoong Labrador, panay din ng vlog eh. O, yung mga vlog niya, siyempre, ipinopost niya yan. May mga kapwa vlogger na nakakakuha ng kopya niya. Ipopost din. Habang nagbablog yung vlogger na yun, ipopost yung video ganyan. O. Kaya yun ang naano natin. Na ikinukwento naman natin ngayon sa mga ibang nating mga subscriber dyan o viewer. O, well ito pang muli yung lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Paalam!